Magandang hapon po sa ating lahat and welcome po muli sa ating programa. Bago po ang lahat ay magpapakilala po muna kami. Ako po si Ate Charmaine. Ako po si Candy. My name is Mark. And welcome sa TGIF. Ayan. So, para po paumpisahan yung ating programa ay marapat lang na humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong binigay ninyo, Panginoon. Maraming salamat at may time kami, Lord, for fellowship and meron kaming panibagong topic na tatalakayin, Panginoon. Humingi po kami ng guidance, Panginoon, wisdom sa lahat po ng papag-uusapan namin. And we pray, Lord, na magamit ito mightily sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Makes you wanna dance, makes you wanna sing, makes you wanna shout all about it, shout all about it, shout that Jesus is King. Makes you wanna dance, makes you wanna sing, makes you wanna shout all about it, shout all about it, shout that Jesus is King. Every nation, power, and tongue will bow down to your
worship your name, Panginoon. We will declare your name, Panginoon, to the ends of the earth, Jesus. Hallelujah. Yan, welcome back po sa ating segment na pinamagatang Spill the Tea, kung saan tayo ay magtatawanan, magtatanungan, at magtatalakayan ng mga latest issues and teas ng mga kabataan. Yan, so tayo po ay nasa last Friday na, tama ba, ng ating September na buwan. And yung ating pong topic for today is This Moment Matters. Yan, so ito ay inspired sa mga libro na nabasa ko noong mga nakaraang weeks. Yan. And sinulat siya ni Joanna San Diego. Di ko alam kung tama yung pag-pronounce ko. So, yun. Yung book na yon, This Moment Matters, tsaka yung Through It All, ay marami din ako napulot ng mga insights about sa Panginoon and sa mga different seasons na kinakaharap natin sa everyday lives. Yan. So, basahin ko lang din po yung ating text na pag-uusapan din. Sabi dito sa Romans 5:3-5, "Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." Yan. So, dito, mapag-uusapan natin ngayon mga bawat seasons na meron tayo. Pero, bago ang lahat, kamustahin ko muna yung mga kasama ko dito. Okay lang ba kayo, Ate CJ, Kuya Aniel? Okay lang naman. Ano ba, sabihin ko, nasa season ako ng life transition kasi nga gagraduate na ako. So, parang nasa mix ng pressure pero may mix din ng excitement. So, yun yung akin nararamdaman ngayon. Yan, congratulations sa ating doktora. Wow! Dahil graduate po siya nung Tuesday lang. O, di ba? Very fresh graduate. Ikaw pa, kuya? Ayan, ako naman, waiting season. Yan. Kasi hindi pa ako graduate eh. So, yun lang. Sa lahat naman ng aspeto ng buhay ko, nag-iintay lang. So, sa timing ng Lord, mangyayari yun. So, yun lang. Yan, amen. So, ako naman, baka gusto niya lang din malaman. andun ako. Ayan, thank you sa pagtanong, Ate CJ. Ako naman, nandun ako sa season ng, ng Rufa season, di ba? So, pero nandun naman ako sa season ng life ko na okay naman yung buhay-buhay. Ayan. So, dito, sa ating first point, ang first point natin is yung ating title, This Moment Matters. Yan. Sabi dito, know that in the midst of this, God is with you. So, ano man daw yung mga seasons na meron tayo ngayon, kung tayo man ay nasa transition, nasa waiting, or nandun tayo sa mga blessings, nag-uumapa yung mga blessings, or nandun tayo sa part ng life na marami tayong mga pinagdadaanan. Ang reminder sa atin ngayon ng ating Panginoon is that God is with us, no? Ano man yung mga pinagdadaanan natin. At higit sa lahat, through it all, sabi nga dun sa isang kanta, it is well. Yan. So, lahat daw ng pinagdadaanan natin, sabi dun, it is well. Kasi diba, sinabi din naman sa salita ng Panginoon that yung plans ng Lord is for us to prosper, diba? Hindi para i-harm tayo. Kaya yung lahat ng mga nangyayari sa atin, kahit feeling natin hindi siya sumasang-ayon sa mga plans natin, hindi siya sumasang-ayon sa mga desires natin sa life. Ang reminder sa atin ng Panginoon, it is well. No? Lahat yan ay nasa kamay ng ating Panginoon. At maaaring na doon tayo sa phase ng life natin na parang, hirap na ako, ganun, gusto ko na sumuko, ganyan. Or parang feeling natin, gusto na lang nating mag-give up. Ang encouragement sa atin ng Panginoon is that right now daw, sabi dun sa nabasa kong book,
is a winning moment. Sa bagay nga naman, no? Kasi di ba ang Lord natin is a victorious God. So, kung si God yung ating pinaglilingkuran at sinurrender na natin sa Kanya ang lahat-lahat, ang ating buhay at ang ating mga pinagdadaanan, sure na sa dulo niyan ay victory. Kasi di ba ang Lord natin is all-powerful and faithful sa ating mga buhay. At ang maganda pa doon, ang Diyos natin, dahil nga mahal niya tayo, hindi niya daw binibelittle yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. So, kung tayo man ay nasa sufferings, tayo man ay nag-enjoy sa mga blessings, nasa waiting, transitions, at kung ano-ano pa yung mga nararanasan natin, lahat yan ay naiintindihan ng ating Panginoon. And isa din sa mga nabasa ko doon is that He is confident sa atin. Alam niyo, nung nabasa ko yung part na yun sa book, napakagandang comfort yung nabigay nun sa akin. Kasi, di ba, minsan tayo mismo sa sarili natin, nawawalan tayo ng pag-asa, nawalan tayo ng belief sa sarili natin, pero yung Diyos natin, confident siya sa atin, no, na kaya nating malagpasan yung mga phases ng life natin. Kasi nga naman, siya yung ating defender, no, sa bawat battles na meron tayo. And sabi din dito, God loves to be good to us, and goodness sometimes look like hard times. So, yung mga pinagdadaanan din natin pala is also a blessing, no, sa ating Panginoon and a medium para maging pagpapala talaga siya sa atin, para maging mabuti siya sa atin. Kasi nga naman, di ba kapag nasa iyo na yung lahat, ang hirap ng mag-rely, di ba, sa Panginoon. Kasi minsan nga nalilimutan natin siya pag may problema tayo. Paano pa kaya kapag nandun tayo sa mga pagpapala, di ba? Yan. So, pangalawa ay makinig daw tayo sa ating Panginoon. Hear His voice. Yan. Sabi dito, if your purpose is clear, then your actions will be clearer. So, tama nga naman, no? Kasi kung alam natin kung sino tayo, mas magiging malinaw yung path na tatahakin natin. Oo, meron pa rin mga uncertainties, meron pa rin mga bagay na hindi pa rin natin maisip dahil yung way naman talaga ng thinking ng Lord is higher sa atin, di ba? Pero, mas magiging tiyak at payak yung ating mga steps dahil mag-reflect tayo dun sa identity na binigay sa atin ng Panginoon. Kunwari, may nang-away sa'yo, Kuya Angel. Anong gagawin mo? Sasapakin mo ba? Or kukurutin mo? Charing! Anong gagawin mo? Pag may nang-away sa akin, sinapak ako. Ang hirap. hindi ko maisip kung baka gumanti ako or or gagawin ko rin sa kanya yung bagay niya. Kasi yun naman yung normal, di ba? Pero syempre, bilang tayo ay tagasunod ng Lord, sabi nga sa Bible, di ba, siya na ang bahala, no? Kung may mga tao na nakapanakit sa inyo, ganyan. Siya na yung revenge, no, na kay Lord. Parang ganyan. So, yun lang. Pero sasapakin ko pa rin. Joke lang. Chismis! Ayan. Ng God bless. God bless. O, di ba? Ikaw, Ate CJ, kunwari may nambuli sa akin. Anong gagawin mo? Bubulihin mo rin ba? O ano? Tutulungan ko siya. Pag may nambuli sa'yo, dadaan ko sa tamang proseso. Parang nangyari na muna talaga yun, be. Parang real life situation. Nakakainis yun kasi parang parang wala namang karapatan talaga yung tao na yun manakit, di ba? Ako lang. Huy, hindi, ang ginagawa ko sa ganang sitwasyon, ina-assess ko muna kung baka may mali din kasi yung kapatid ko, baka siya naman yung nanghamon talaga. Sige, hindi manghahamon. Hindi, pero kapag alam ko may mali din yung kapatid ko, babalansehin ko din yung sitwasyon sa kanya. Pero kapag pisikalan na, syempre, ang gagawin ko, tatawag ako ng mas may authority para sitahin yung yung person involved na nang-aaway sa kanya. Or kung wala talaga, kakausapin ko maayos yung yung nang-aaway, ganun. Hindi naman kailangan idaan sa sa pang-aaway. Pero hindi mo rin sure. Ayun. Idadaan lang daw sa principal. Huy! Principal agad. Kasi yun yung nangyari sa totoong buhay. Dinala ba naman yung mga mas nakakatanda sa amin sa principal. O, diba? So, ayun, diba? Isang yun,
Isa yun sa mga sinasabi nga sa atin, na kapag alam natin yung purpose natin dito sa mundo, di ba, is to be a channel ng love ng Panginoon. Hindi tayo basta lang mag-act recklessly, di ba, dahil lang sa nararamdaman natin. Kasi pag nasa high talaga tayo na emotions, kahit na positive yung emotions natin or negative, talagang hindi siya laging maganda. Kasi nga masyado tayong overwhelmed, di ba? Ganon. So, sabi din dito, if you want God to move exceedingly in your life, you should be willing to go after what He has been speaking to you. So, tama nga naman, di ba? Kung nari, pray ka ng pray kay Lord, tapos nandyan na yung answer niya. Siyempre, pag nandiyan na yung answer ng Panginoon, dapat magpasalamat tayo kay Lord kasi di ba hinihingi natin yun eh. Minsan kasi may mga instances din na pagka binigay na ng Lord yung answer niya, sabihin pa natin na, pwede po bang yun na lang yung ibigay nyo sa akin? Parang gano'n. O kaya minsan, ito na yun. Parang sana pala di ko na lang hiningi. Diba? Kasi yun naman talaga yung totoo. Diba? May iba't iba tayong perspective. Tsaka pagtugon dun sa mga binibigay ng Lord sa atin. Pero yun nga, kapag sumagot ang Panginoon, palagi tayong magpasalamat sa Kanya at magpasubmit doon sa ways ng ating Panginoon. Yan. And then yung third is yun nga, submit to His plans. Sabi dito, stop shrinking to fit to the places you've already outgrown. So, ito yung kapag nandun na tayo, kunwari kay Ate CJ, graduate na siya. Alam mo naman sabihin niya, hindi gusto ko pang ng psychology, di ba? Kung pinapalet go na siya ng Lord doon sa phase na yun kasi may bagong chapter ng, di ba? Na purposefully mong gustong mag-fit doon sa isang box na gusto na ngang ni Lord kang palayain doon or may gusto na siyang bagong ibigay sa'yo. Sabi din naman dito, you're still a work in progress. So, do not ever see that as a weakness. Kasi, minsan din naman, sa pagsabit natin sa ating Panginoon, hindi na naman ibig sabihin nun magiging perfect na lahat, diba? Smooth sailing na. Meron talagang times na mag-feel at loss na naman tayo, meron na namang darating sa point na mag-feel tayo, ganan. And ang sabi dito, we are still a work in progress. So, wag nating titignan nyo na kahinaan or parang iti-take na natin yon against us. Kasi si Lord, hindi niya nakikita yon na period na doon sa life natin, na parang, the end na. 'Di ba? Kasi meron pa siyang gagawin sa life mo 'di ba? So let God move again in our lives. Yan. Tapos dito din, sabi din dito, don't despise your small beginnings. The Lord rejoices to see the work begin. Kasi 'di ba pag nagsabit tayo minsan nasa isip natin, bagong simula ko to. At sa simula, aminin natin, mahirap. 'Di ba? Kunwari, mag-start ka ng business. Isipin mo saan mo i-start yung business, anong business, sino yung kasama mo, sa finance, di ba? Kasi marami talagang mga struggles sa umpisa kahit saan man yan, sa pagpa-plant ng church, pag-establish ng good relationships, di ba? Mahirap talaga sa umpisa. Pero, ang promise ng Lord sa atin is He rejoices to see the work begin. Which is totoo nga naman, no? Yung mga beginnings natin, kahit small lang yan or kahit minsan, baby steps yung tinitake natin sa beginning natin. It is still a progress, no, na nanggagaling sa tulong ng ating Panginoon. And then, sabi din dito, we haven't seen all of God's plan. So, stay still and let Him reveal the story He has given us. So, tayo, wag tayong mawalan ng pag-asa. Ang maganda sa ating mga Christians, hindi tayo nawawalan ng pag-asa, 'di ba? Hindi tayo nauubusan ng pag-asa kasi yung buhay natin hindi na siya nakasalalay dito sa mundong ito na very limited yung kayang i-offer sa atin. But yung ating buhay ay nasa sa ating Panginoon na very limitless. Wow, naipasok tayo, no? Sa ating mga buhay, and He can do many, many things sa ating life. So, kung meron man sa ating nadi-discourage, meron man sa ating nahihirapan sa life, or nandun tayo sa phase ng life natin na ang saya-saya, ganyan. No? Hayaan natin na ang Lord ang kumilos sa atin at ang patuloy na may bigay ng pag-asa at na opportunity para siya mismo ipakita niya sa atin kung paano siya gumalaw sa ating buhay. Yan. So, meron tayong mga discussion questions for today's video. Yes. Kasi nga, mga seasons, di ba? Phases sa life. So, our first question natin is,
Have you ever been into a certain season you enjoy that you don't want to leave? Kasi 'di ba, pagka maraming blessings, gusto mo na lang magstay doon. So kayo ba, meron ba kayong ganyang instance sa life nyo? Ang unang pumasok sa isip ko ngayon, yung noong time ng high school. Kasi lagi ko yan sinasabi. Parang, hindi best experience yung experience ko ng high school. Pero it has taught me a lot of things. Parang, yun yung nag-mold sa akin kung sino ako ngayon. And may times na parang gusto kong bumalik kung pwede lang magstay dun sa season na yun. Kasi parang mixture siya ng fun, ng trials, ng blessing. Basta lahat, it's a mix. Pero parang andun kasi yung pagiging carefree ng isang kabataan. Parang bagamat may problems ka, parang ang carefree mo lang. Hindi mo masyadong, iba pa rin yung hindi siya masyadong mabigat yung problema. Parang ganun. So parang kung pwede lang bumalik dun sa season ng high school, yun talaga yung babalikan ko. Ayun. And thank you, Ate CJ. Ikaw po. Ako, yung childhood ko. Ayan. Kasi noon, hindi naman techie yung mga tao. Like, pagka hapon na, lumalabas na kami ng bahay, tas naglalaro na. So, yun yung mga namimiss ko. Ngayon, pagka hapon na, wala kang makikitang mga bata na maiingay na naglalaro ng patintero, mga ganun, tumbang preso. Sa labas namin. Ngayon kasi lahat gadget na talaga yung nilalaro. So, nasa season na nga daw tayo ng technology. So, yun, nakakamiss lang yung mga pinsan ko. Kasi mga pinsan ko ngayon, syempre, dahil may mga asawa na rin, hindi ako iyak ha. Lang ako, nahahapo na ewan. So, syempre, may mga asawa na rin, may mga buhay na rin na iba. So, yun na yung nila, yung parang focus nila. So nakakamiss lang din yung mga tao din na hindi ko na rin nakikita nung time nung childhood ako. So kasi nung bata ako, nung pagbata tayo, 'di ba, parang walang problema yung isang bata. Laro lang ng laro, ganun. Tapos yung mga bata sabihin, gusto ko na maging matanda kasi alam mo 'yon, magagawa na 'yung lahat. Oo, magagawa mo ngayon lahat, pero marami ng responsibility. No? So, yun, gusto ko talagang balikan yung childhood ko. Thank you po, Ate CJ, tsaka Kuya Iniel. Ako naman, siguro nung high school din ako. Kasi, yung high school ko naman, talagang very solid. Kahit yung mga friends na na-meet ko nung junior high school, solid talaga. So, isa yun sa mga lagi ko rin binabalik-balikan kapag meron akong mga problems or meron akong mga issues ganyan sa mga relationships. Talagang isa yun sa mga pinagpapasalamat ko kay Lord na naging maganda yung junior high ko at nakatagpo ko ng mga tao na talagang same kami ng pagmamahal, kumbaga, para sa isa't isa. Yan. So, may follow-up question ako naisip. Ang follow-up question is, ano ang naramdaman nyo or ano yung naging story after nyo umalis doon sa phase na yon? Ulit. Ikaw na. Sige na nga. After nun din, syempre, senior high. Bigla ko nga nag-sink in sa akin yun eh. Kasi 'di ba nung high school, lalo yung end ng high school ko, sobrang pangit talaga. As in, ang pangit ng putol ng high school ko. Parang betrayal is there, ganon. Parang ang dami kong questions noon pagdating sa friendship. Kasi nga yung mga nangyari. So, after nun, tas iba kasi yung iba yung personality na nakilala ng mga high school classmates ko sa akin. Sobrang strong, strict, maldita. Yun talaga eh. Maldita. Pero din naman, may fun side ako pag wala talagang responsibility. Pero mas nag-highlight sa kanila yung pagiging strong ng personality ko. Kasi nga, nagka-problem kami ng last year namin, ng grade 10. Tapos parang grade 8, president ako. Grade 9, wala akong katungkulan sa officer. Pero kapag may events, ako yung nagli-lead. So,
talagang ano sa kanila, si CJ matapang yan. Kahit yung mga klase kong lalaki, takot sa akin eh. Totoo yun. Kasi nga sobrang strong ng personality ko. So, after nun, parang no senior high, inano ko talaga na pumunta ako sa school na alam kong wala akong kaklase or wala akong kakilala. Kasi gusto ko mag-start start a new environment. Gusto ko kilalanin yung sarili ko kung ganun ba talaga ako, ganun. Or baka naman nagtatago lang ako sa strong personality kasi meron akong, alam mo yun, yung parang tinatagong inner, basta nasa inner shell pa ako, parang ganun. So, nung senior high naman, nagtry ako mag-explore. Sabi ko, ay, parang ang hirap pala nung masyadong strong yung personality kasi limited yung friends na pwede mong maano. Although maganda rin yung limited kasi yung pagiging strong yung personality, parang may mga taong gusto kang kilalanin, ganun. Hindi ka kakaibiganin ng dahil lang sa, alam mo na, fun times, ganun. Na-realize ko naman na mas strong yung friendship sa ganun. Pero tinry ko ipakita yung fun side ko. Kasi nga mukha na nga akong mataray, di ba? Tapos, tahimik lang sa gilid, ganun. Doon ko nilabas yung yung kulit. Tsaka yung creative side ko. Doon ako natutong maggawa ng mga tula, ganyan. Tapos, yun nga, basta ang kulit ko talaga nung senior high, lalo na grade 12, kung makakausap mo lang yung mga klase ko nun, talagang iba yung kalokohan ko. Although may limitation, tsaka alam ko, yung hindi nila kumbaga yung hindi sila matitisod na, ay, ano ba yan? Ganyan ba yung mga Kristiyano? Ganon. Pero makulit talaga ako noon nung senior high. Parang, basta yun yung nakapagbasag sa akin. Realization na hindi ko naman kailangan palaging galit or laging dapat in control or dapat laging serious, ganon. Na-realize ko yung fun side ng buhay. So, ayun. Ang tanong, mas makulit ka ba nung college o nung senior high? Kasi po, kung alam niyo lang po, ako po di ko po ito na-witness ha. Pero si Ate CJ po kasi, may iba po siyang personality sa PUP. Nandito po sa church, nakikita po natin siya na very, prim and proper, ganyan. Doon po hindi po talaga. Kwento mo bakit? Wag mo na, basta po, iba yung personality ko sa school. Basta hindi naman na nga yung pagiging Kristiyano ko. Talagang makulit lang talaga ako sa school. Kumakaway ako, gano'n. Sa building. Basta yun. Basta makulit po talaga ako pagdating sa school. Kasi nga tinatry kong, yun yung way ko para makapag-build ng connection sa klase. Tapos, ang intention ko naman dun is, para makapag-build ng rapport and nakapag-share naman ako ng gospel. Yun naman yung nun. Yun yung advantage nun. So, ayun. Sige na nga, pagbigyan na nga natin. Yan. Take it, Ate CJ. Ikaw po, Kuya Iniel. Ano nga ulit yung tanong? Ano yung nangyari nung nag-move forward ka dun? Okay. So, childhood, di ba? Elementary. So, syempre, isang dilemma ko nun, nung ako nung elementary. Hindi ko na classmate yung crush ko nun. Kasi nalungkot ako nun kasi nga ibang school na siya. Ayan. Wag ko na sabanggitin, baka malaman. So, yun. So, medyo nalungkot ako nun. Pero, again, sobrang memorable din naman nung high school life ko kasi mas marami akong nakilala talaga. May mga nung high school ako, may mga gusto akong alisin doon na moments. Pero, tingin ko, isa yun sa mga, kumbaga kung sino ako ngayon, nakapag-ambag dun sa kung sino ako ngayon. So, thankful pa rin naman ako sa Lord and naging masaya pa rin yung high school. Sabi nga nila, di ba, high school talaga yung yung pinaka-highlight ng buhay natin bilang estudyante. So, kung bibigyan ako ng pagkakataon din, makabalik doon, hindi, dito na lang ako. Pero gusto kong balikan yung childhood talaga ako kasi yun nga, kumpleto kami. Tapos, recently pa, namimiss ko rin si Kuya, di ba? Si Kuya po kasi ay kapiling ng Lord. So, sila kasi yung yung pasimuno pag every New Year, nagkakaroon ng games sa lugar namin. Daming paputok. Dati, daming grabe yung usok noon. Ngayon, bawal na kasi.
So, yun, sila yung makukulit noon, kaya nakakamiss talaga. Kung makakabalik ako doon, talagang gusto ko. Yan. So, yun lang. Yan, thank you po Kuya Angel. Ako naman, after nun, kasi di ba pandemic happened. At ngayon sana naman din na mangyari pandemic. So, yun nga, nag-lockdown nung para recognition na kami pa moving up. So, mas naging reserve ako nung pandemic. Nung before pandemic, maingay akong tao, as in maingay ako, magulo ako, ganyan. Pero nung nag-pandemic kasi, mas naging reserve ako, di ba? Mas nag-behave ako ng very, very slight. Kung di po kayo naniniwala, maniwala na lang kayo. Yan. So, pag kunwari, nasa new environment ako, nasa mga new circle, ganyan. Hirap akong mag-form ng new friends, ganon. Nung face-to-face namin sa college, first time namin mag-face-to-face, mas kaibigan pa siya ng mga klase ko kaysa sa akin. O, di ba? Nagkapalit kami ng personality ni ate. So, ayun. Oo, di ba? Nagkaroon ng switch. So, ayun. Tapos, mas naging ang maganda rin naman na nangyari is mas nag-open din naman ako sa family ko. Kasi pre-pandemic, more on friends talaga ako. Nag-open up, kaya mga problems ko. Pero nung nag-pandemic, mas appreciate ko yung family talaga. Tsaka, tawag dito, doon din nag-solidify din lalo yung faith ko sa Panginoon. Masasabi kong maganda rin talaga yung naging epekto ng pandemic. Kahit na marami siyang mga naging tawag dito, nag-cause ng pain, ng panic, ng fear, di ba, sa maraming tao. Pero, yun nga, all things work good, di ba, sa mga, all together for good, sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. So, ayun. Kaya, ayun, thankful pa rin ako doon kay Lord, kahit na feeling ko mas naging restricted ako sa sarili ko. Pero, maganda pa rin naman yung kinalabasan niya. Yan. So, second question. When was the last time you felt stuck and how did God move in your life? You felt stuck and how did God move in your life? Parang nare-remember. Naalala ko sa question na yan, yung pandemic talaga. Kasi, yun yung parang, kulong, tapos, basta yun yung nakaranas ako. Hindi ko kasi alam dahil di naman ako di natuloy yung consultation ko sa psychologist. Pero, parang feeling ko nagkaroon ako ng anxiety talaga nun. May times na nag-raise yung heart ko, tapos bigla na lang talaga akong umiiyak nun. As in, tuloy-tuloy yung iyak ko. Tapos mahirap huminga. Tapos gusto ko magkulong nun sa kwarto. Patay yung ilaw talaga. Tapos, nakapatay na nga yung ilaw. Wala akong pake kahit mainit. Pa ako ng kumot, basta naka-crunch lang ako, ganun. Gusto ko talaga ng ganun lang. Parang doon ako nakakahanap ng comfort kapag yakap ko yung sarili ko, tas madilim. Tas parang feeling ko stuck ako kasi hindi ko maintindihan yung sarili ko eh. Ba't ba ako umiiyak? Hindi ko ma-identify ba't ako umiiyak nun eh. Talagang, basta hindi ko na ma-identify dahil ang daming nag-erase sa isip ko. Sa maraming bagay, ganun. Tapos, yun na, parang di ko na makontrol. Ganun yung feeling ko. Yun, parang feeling ko mawawala ako sa sarili ko kasi sobrang bilis ng pag-iisip ko. Parang di ko na makontrol. Bakit di ko siya kayang pigilan? Nakaka-frustrate. Tapos, puro negative yung naiisip ko. Parang may atake sa personal life ko, sa appearances ko, sa relationships ko, mga ganun. Parang ang daming nag-erase sa isip ko nun. Na na-stuck ako sa isip na siguro parang hindi talaga ako deserve maging kaibigan, hindi ako deserve basta ang dami, basta ganun. Mahirap iisa-isahin, baka umiyak ako. Umiyak dito, hindi. Hindi. Basta yun, na-stuck ako sa idea na yun. Tapos parang may time nun na nakapag-calm sa akin. Kasi minsan alanganing oras eh, yung bang matutulog na, minsan alas 3 ng umaga, minsan nagigising na lang ako kasi yung nananaginip ka, may ganun akong moment na nananaginip ako, tapos biglang mawawala yun kasi ang dami kong iniisip, ganun. Tapos magigising ako, tapos yun, umiiyak ako. Basta may time na makikinig lang ako sa music kasi
minsan talaga yung worship songs nakakapag-ano yan sa atin, nakakapag-minister din sa atin. Yung kantang paulit-ulit kong pinapatugtog nun is yung Take Me Out of the Dark, Lord, ni Gary V. Kasi nga nasa darkness ako, literal na darkness din talaga. Kasi nga, di ba nga, gusto ko patay ilaw, pa ako ng kumot. Naawa nga ako nun kay Lola kasi magkasama kami sa kwarto. May time nun na, malaki kasi yung yung kwarto namin nun ni Lola. Nandun siya sa may loob ng kwarto, doon ako sa may study area ko. Minsan naglalagay ako ng kutsyon doon ako natutulog. Patay lahat ng ilaw. Si Lola kasi, hindi pwedeng patay ilaw kasi baka mamaya lumabas siya, madapa, ganun. Kawawa din siya kasi nag-aalala siya sa akin eh. Tapos ganun pa yung state ko. Pero ayun, ganun yung ginawa ko nun. Nakatulong sa akin yung worship songs. Alam kong doon nag-speak sa akin si Lord, napaalala niya sa akin yung mga promises niya. At alam ko hindi ako mag-isa. So, yan. Thank you po, Ate CJ. Kayo po, Kuya Angel. Sa akin naman, recently lang, actually, na-share ko na rin to sa, ng mga nagdaang TGIF. Ayan. So, may thoughts lang ako nung, recently na, minsan parang hindi ko alam kung saan ba ako, lalo sa career. So, parang may times na very unsure ako kung sa architecture ba ako talaga nilalagay ng Lord. Kasi, alam mo yun, pag may comparison na nararamdaman ako towards sa ibang, kino-compare ko yung facing ko sa iba, parang ganun. Like, for example, recently, graduation week, no? Lahat, sunod-sunod, nag-graduate. So, parang ako sabi ko, bakit kaya hindi ko kinaya? Parang ganun. So, yun, parang may kulang ba sa skills ko. Pag tinitignan ko yung mga taon na dumaan nung college life ko, parang wala akong nagain na skills. Parang ganun. So, talagang kino-compare ko yung sarili ko sa kanila. Pero, lagi ko lang pinangahawakan na, yun nga, lagi naman may nag-i-encourage din sa akin, mga family, friends. Hindi naman, parang race yung buhay. Parang ganun. So, yun, yun yung pinangahawakan ko rin ngayon. And syempre, di ba, may plano naman ng Lord. Pinasok niya ako doon sa school. Blessing yun na natanggap ako doon sa architecture. Tapos yun lang. Lagi kasing naiisip ko, ba't parang lagi akong nagkukulang, parang ganun. So parang nung last sem, muntik pa akong bumagsak ulit. So, pero still pinasa ako ng prof ko kasi parang 2 points lang yung kulang sa akin. And actually marami kaming students nun. Feel ko kasi nung sem na yon, nagawa ko naman lahat, parang gano'n. Pero minsan talaga hindi natin ini-expect. Pero nagkukulang pa rin ako. So talagang very disappointing. Yan. So, pero yun, ngayon naman, hindi ko naman na siya masyadong iniisip yung bagay na yun. Masaya ako sa, kung saan ako nilagay ng Lord ngayon. So, yun lang. Yan. Ako naman, last time na na-feel stuck ako is nung, recently lang din. Nung naipit ako sa pader, charing. And then, yun nga, recently lang din. Hindi na lang ako magbibigay ng mga details. Pero, yun nga, parang feeling ko kasi sa life ko, no mga past years pa, ganyan. Parang feeling ko, parang umuulit-ulit lang yung mga nangyayari, ganon. Tapos, dahil sa ulit-ulit nga yung nangyayari, feeling ko, stuck ako. Huy! Kasi nga ulit-ulit nga na siya, charing. Yun nga, parang feeling ko yung mga napagdaanan kong challenges dati. Tapos, na-overcome ko siya. Tapos, mapagdadaanan ko ulit siya. Tapos, ma-overcome ko naman. Parang ganun yung nangyayari sa akin. Parang ganun. Na parang may times na feeling ko,
nag-move forward nga ba ako sa life ko? Kasi, isa sa mga greatest challenge sa akin po talaga is yun nga mag-forgive. Nasabi ko naman na yun kapag naupo ako dito. Nahirap talaga ako mag-forgive kasi isa sa mga tinuro din sa amin dun sa 70 times 7 is kapag, malalaman mo kapag nag-forgive ka na, kapag kunwari na brought up yung topic or nakita mo ulit yung isang tao, wala ka na ma-feel na pain, wala ka na ma-feel na hatred, talagang okay ka na. Oo, 100% okay ka na. And, talagang isa yun talaga sa mga desire ko talaga. Parang, andun ako sa point ng life ko na napafrustrate ako sa sarili ko. Kasi gusto ko talagang mag-obey sa Panginoon na mag-forgive. Pero, talaga ako hirap talaga akong, mag-move on dun sa bagay na yun. Kasi nga, dahil nga constant yung repetition, parang, kasi 'di ba dapat pagka magfo-forgive ka or gusto mo mag-move on, hindi ka dapat nakarelay sa tao, 'di ba? Dapat nakarelay ka sa Panginoon and dun sa progress na binigay niya. So, ayun, parang dun talaga ako na-feel na stuck na gusto ko na mag-move on, gusto ko na mag-move forward sa life ko. Gusto ko nang ma-experience yung blessings ng Panginoon, pero hirap pa rin talaga ako. So, yun yung phase ko na parang feeling ko stuck ako dun sa aspect na yun ng buhay. Yan. Then, our last question is, what is God's promise that you hold dear in every seasons you're in? Ikaw naman at CJ. Basta sa akin yung delight yourself in the Lord and He will grant the desires of your heart. Parang in every seasons na meron ako sa buhay ko, kahit malungkot, ganon, tinatry ko talagang i-apply yung delight yourself in the Lord. Kunyari, yun, parang, basta nung nangyari nga yung pandemic, yung season na na-stuck ako, ganon. Isa pa sa burden ko nun, parang pakiramdam ko bawal ako magpahinga kasi kapag nagpahinga ako, walang mangyayari sa ministry, wala nang wala nang mag-work, parang ganon sa ministry. Siguro, basta ganon, basta hindi mag-work, ganon. Parang dumating yung point na feeling ko burden na rin yung ministry sa akin. Kasi gumagawa ako ng schoolworks, di naman madali yung adjustment dun sa online class. Although, wala rin naman ako sa posisyon magreklamo nun kasi sobrang luwag po talaga ng sistema ng PUP nung time na yon. Pero again, pa rin kaka-frustrate pa rin kasi parang feeling ko din na pag nanakawan ako ng knowledge, sobrang lax nung system, ganon. Tapos, yun pa. Tapos, minsan, dinadaan nila sa workloads na sobrang, ang gulo minsan ng instructions, ganyan. Tapos, minsan, di na rin nila respeto yung oras. So, parang naging burden din sa akin yung ministry. Pero, yun nga, parang reminder sa akin ng Lord, dapat pa rin unahin ko siya. And isa sa way para mag-glorify ko siya sa lahat ay yung pagbibigay ng best ko sa lahat ng bagay na ginagawa ko. May it be sa school or sa ministry. So, ang kapalit naman nun, igagrant ng Lord yung desire ng puso ko. Hindi ko ine-expect, hindi ako nagde-demand kay Lord, pero alam niya kung ano yung nilalaman ng puso ko. At kiniklaim ko na ibibigay niya yun kasi yun yung pangako niya sa akin. So, ayun. Thank you, Ate CJ. Kayo po, Kuya Eniel. Sa akin yun, Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, pagka may mga pinagdaraanan tayo, lagi lang nating isipin na ang Lord may pin-repair na siya na parang healing stage, parang ganun, breakthrough stage doon sa mga problems na yun or mga pinagdaraanan natin. So, ayun lang, maganda siyang reminder sa atin sa lahat ng aspeto ng buhay natin talaga. Usually kasi gusto natin madalian kagad or mabilis, no? Pero okay lang yung mabagal, parang ganun. Kasi nga, 'di ba, slowly but surely. So, ayun lang. Isaiah 60:22. Thank you po, Kuya Eniel. Sa akin naman yung talaga Jeremiah 29:11. For I have the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kasi yun yung verse na nagpaparemind sa akin ng pagmamahal ng Lord sa akin na ano man yung pinagdadaanan ko, lahat yun is meant niya for good, not for evil, diba? So, isa yun sa mga
promises talaga na nakakapag-calm sa akin and nakakapag-remind ng pagmamahal ng Lord para sa akin. So, kayo rin po, ano man yung seasons na pinagdadaanan nyo or pagdadaanan nyo, ang pangako ng Lord sa atin is that moment matters. Yan. Kasi ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, ginagamit yan ng Lord para mapakita niya sa atin kung paano niya tayo sinasamahan sa bawat seasons ng ating mga buhay. And that He is with us. He is working sa ating mga buhay. And yung promise niya sa atin or yung dulo ng ating pagsunod sa Kanya is very rewarding, no? Kung gusto niyo na po mauna, wag naman. Charing! Kasi yung reward natin, ma-experience natin yan na fully, di ba, kapag nasa heaven tayo. So, wag po kayo magmadali. Yan. Take time tayo dito, charing. So, ayun po. Sana po napagpala tayong lahat at na-encourage tayo na ang Lord ay nasa sa atin, no, sa bawat season. So, God bless po ulit and see you next week! Ayan. So, ayan po. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagsama sa amin, and I hope each and everyone talaga ay may napulot na aral doon sa aming napag-usapan. And syempre, gusto namin yun na i-encourage din kayo. So, let's start na mag-pray para tapusin ang ating program. Lord, maraming salamat po dahil ikaw po ay patuloy naming kasama sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay, mahirap man, Panginoon, o masagana, Panginoon, masaya or malungkot, Panginoon, ikaw po ay nandyan na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan sa kahit anong pagkakataon ng buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat, Lord, sa mga blessings, Panginoon, sa encouragement, Panginoon, na nanggagaling sa inyong salita, sa guidance na ibinibigay mo sa amin sa bawat decision na aming gagawin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na nag-guide sa amin, Panginoon, towards na mas makilala ka namin, Panginoon. And yun naman po ang aming dalangin, Panginoon, ay ang lumago sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga nanonood, sa mga kasama ko na nandirito, may mga pinagdaraanan man kami, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay magpatuloy, Panginoon, sa paglago sa inyo. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Yan. Ate Candy. Ayos ka. Yan. So, announcement lang po para sa ating mga kapag-GYM. Meron po tayong practice para sa ating anniversary sa bukas, Sabado, and sa Sunday. So, ayan na. Make sure na available kayo bukas at sa Sunday, Yes, make yourselves available. And sa ating search.logo, yan. Napansin po namin last week, walang nag-send ng logo. Oo, pinagpahinga yung wallet ni Banker. Huy! So, ayun po, tuloy pa rin po yung ating search.logo. So, screenshot nyo lang po yan. Pero hanggang ano lang po yun hanggang TGIF duration lang. Kasi baka mamaya, replay na yung pinanood nyo. Doon nyo palang in-screenshot at sinend. Huy! So, screenshot nyo lang po. Send nyo rin po sa MMIM North EDSA page. At meron po dyang magre-reply kung kayo ay winner or kung kayo ay better luck next time. Charing. Or mag-try na lang ulit next week. Yan. So, maraming salamat po ulit. Paalam and God bless.